Hustisya, ito pa rin ang inahangad ng pamilya ng mga biktima sa malagim na pagpatay kay dating Governor Roel Digamo at siyam na iba pa noong Marso noong nakarang taon. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Mag-iisang taon na mula nang nangyari ang Pamplona Massacre na kumitil sa buhay ni dating Governor Roel Digamo at siyam na iba pa. Pero para sa pamilya ng mga biktima noong Marso 4 ng nakaraang taon, sariwa pa ang sugat at patuloy pa rin silang nananawagan ng hustisya. Magulang din po sila. May pamilya. May pamilya. Mahirap talaga nila. Kasi kinabukasan ng mga anak namin. Kunsensya sila sa ginawa nila. Kaya naman, mula Negros Oriental, bumiyahe ang mga pamilya ng mga biktima sa Maynila para dumalo sa pre-trial conference. Dininig sa hukuman ang mga kasong murder, attempted murder at frustrated murder laban kay dating Congressman Arnolfo Teves Jr. at 10 iba pa. Mabilis na natapos ang pagdinig at susundan naman ito ng trial sa June 26. Pero bukod sa pagharap sa korte, nakapagbigay din ng pag-asa sa mga pamilya ang inilabas na red notice ng International Police laban kay Teves, ang umano'y mastermind ng kaso. At least the Interpol has already issued the red notice, which means that all the members of the Interpol, all the countries which are members of the Interpol are put on notice that that person should be arrested. Sabi pa ng DOJ, maituturing ng kumpas ito para maaresto si Teves sa ibang bansa. Yan ang pinakamalapit o similar to or akin to an international warrant of arrest. Pero sabi naman ng abogado ni Teves, si Attorney Ferdinand Topacio, naniniwala siyang walang malaking bilang ang red notice. Sabi pa niya, umaasa pa rin naman si Teves sa hiling na political asylum sa Timor-Leste. Ang red notice naman po ay hindi mandatory. Ito ay pakiusap lamang sa mga members ng Interpol at International Police na kung makikita niyo itong tao ito ay may warrant sa aming jurisdiction, baka pwede paki-aresto. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.